niya, hindi daw jewel ang pronunciation yun, dapat jewel. So one syllable lang siya, diba? Parang jewelry, jewel in the palace, jewel torre, ganyan. Okay, wale. Hello, good morning everyone. So ito na ang ating fourth and last day dito sa Singapore. And ngayon na tayo bibili ng mga pasalubong dito sa Chinatown. So nandito tayo ngayon sa Pagoda Street. Actually, ngayon is only 9 a.m. Konti pa lang yung bukas ng mga shops. So I wouldn't recommend na ganitong oras kayo bumili. But since nag-check out na ako at 11, wala akong choice kundi ngayon na ako bumili ng mga pasalubong for everyone. So marami dito. Actually, from the prices 10 years ago, parang hindi naman siya nagbago. Meron pa rin, ang dami pa rin $1 na mga pasalubong. So hindi nagbago yung mga prices. So which is good. Akala ko medyo magiging mahal na yung mga pasalubong dito, but affordable pa rin naman. For example, ito, meron silang mga magnets for $1. Mga magnets, mga keychains, $1 lahat. Mga bottle openers. So kung maramihan ang kailangan nyo, 18 for $10, 6 for $50, mga keychain siya. So ang dami na mabibigyan. Ayan, so ang daming mga choices, mga bags. So mga chocolates, 5 for $10, merong 7 for $10. May bags. So sa mga nanay, ito yung pwedeng pasalubong, 3 for $10, 1 for $5. Kasi wala akong check-in luggage, so yung mga bibilhin ko na mga pasalubong is yung mga magagaan lang. So definitely hindi pwedeng mga chocolates. Mga t-shirts, 1 for $15. Postcards, yan, mga bags, 2 for 15, 2 for 10. Caps, 2 for 10. Payong, 1 for 8. So, yun yung mga choices nyo. So, tingin pa tayo sa iba para makuha tayo ng mga magagandang designs. Explore din natin itong mga katabing mga streets. Ito kasi yung main street dito sa Chinatown, which is yung Pagoda Street. Pero, minsan yung mga tourists, hindi na nila napupuntahan yung mga katabi, which is just as good. Yung Temple Street, yung Smith Street, Cross Street. So, lahat yun, maraming mabibilhan din. So, explore nyo lang tong area na to. Ang dami yung parang mga hidden gems na makikita dito. Tong area na to, comparable siya sa atin siguro kung madedevelop lang. Pwede maging ganito yung Divisoria, yung Baclaran. Basta maayos lang yung pagkaka-set up. Meron parang standard na sinusunod. Parang na-preserve din yung mga cultural houses nila. So siguro comparable to dun sa natin, sa Escolta, sa vegan. So, ganito yung mga potential ng mga lugar na yun, di ba? Pwede pa rin siya maging tourist spots, pero pwede pa rin naman ma-preserve yung parang cultural heritage niya, ma-preserve yung design. Hindi kailangan high-rise lahat for you to say na develop siya. Halos lahat ng country meron silang mga ganitong spaces, yung mga shopping districts. For Singapore, diba, Orchard Road, Chinatown. For Hong Kong, siguro yung Bangkok. For South Korea, meron siya si Myeongdong. So sa Pilipinas, hindi ko masabi sino ba yung talagang shopping district natin. And what's great about sa mga shopping districts nila is pedestrian na siya. So hindi ka makikipagsabayan sa mga vehicles, 'di ba? Safe siyang laharan, masaya siyang laharan, maluwag siya, malinis. Ayan, may mga t-shirts, mga tumblers din dito. 1 for $10. Yan, mga t-shirts, 3 for $10, 1 for $4. Yung well-designed din yung mga streets niya. Yan, parang pavers yung ginamit. Mayroong part dito na may cover siya, tapos ang taas pa na ceiling. So parang napakaganda ng area na to. Considered open space siya, pero hindi ka matatakot about pag umulan.
or kapag sobrang init, they have installed this parang ceiling fans din sa taas para makatulong dun sa ventilation. So dito naman sa street na to, ito yung Smith Street. Smith Street. So marami din mga kainan dito. So parang after 10 years ko makabalik dito, everything still looks the same. Dito kami kumain dati nung parents ko, si mama at si CJ nung pinapunta ko sa Singapore. Walang actually nagbago. Pero parang well-maintained lahat, pinturado lahat, malinis lahat. Yung mga lane markings, yung mga facade, parang laging nililinis, hindi nadudumihan, hindi naalikabukan. Parang yun yung magpapatunay na hindi naman kailangan bago lahat. Kailangan lang well-maintained. Kailangan lang may schedule ka talaga kung kailan mo siya pipinturahan, kung kailan mo siya lilinisin, di ba? May tao kang dineploy para maglinis, mag-maintain. May nag-check, hindi yung parang kung kailan may magreklamo tsaka lang gagawin. Meron talagang regular na nag-check nung condition nung facilities mo. So, pasok tayo dito sa Chinatown Complex. Isa pa to sa mga sikat dito, pero not as sikat as Maxwell. Yung Maxwell Hawker Center kasi, usually doon pupunta talaga yung mga tourists. Kasi nandun yung parang mga shows, mga TV shows. For example, sila Anthony Bourdain, mga Gordon Ramsay, yung mga ganyan. Sila yung mga sikat. Pero meron din naman dito sa taas. And mostly mga locals yun nandito. Although kahit na 9 a.m. pa lang, ang dami ng tao kumakain, I guess, for breakfast. Talaga makita mo mga locals talaga yun nandito. So meron sila ditong ramen. Meron silang ramen. So reasonable naman yung price. $4.90 yung pinakamura. Oh, $4.90 for ramen. That's almost 200 plus pesos lang. So meron silang mga bread per piece, $1. Yan, so mga Michelin selected. Nakapost lagi sa mga stalls nila kung na-feature sila somewhere. Oh, ito yung pansit na masarap. May pila talaga. Talagang pinipilahan siya. So alam mong masarap talaga. Kahit saan, ang daming stalls ang may pila. So meron silang Peking duck dito. Mga dim sum, 24.12. Ito yung mga masarap kainan talaga. Parang authentic na masasabi mo na hindi siya parang in-adjust para sa taste ng mga tourists. Ayan. Tutuwa lang ako with regards sa mga pedestrian crossing. 'Di ba? Usually dapat normal na kapag merong tumatawid is magsi-stop naman talaga ang mga sasakyan. That priority lagi ang pedestrian sa pedestrian crossing. Lalo na for small streets na ganito na wala namang stoplight. Parang na-amaze ako. Pero dapat hindi ako na-amaze kasi dapat normal na 'yon. Sa atin kasi, 'di ba? Makikiramdam ka pa kung pagbibigyan ka ba ng sasakyan or hindi. So parang, sige, mauna ka na kasi ayoko mamatay. Although, meron naman mga areas na may mga areas sa Manila na nagbibigay naman yung mga sasakyan. Like for example, sa Rockwell, sa Greenfield, sa BGC. Di ko alam bakit pag ang mga Pilipino napunta sa mga maayos na lugar, sumusunod naman sa rules. I guess, ang Pilipino, kaya naman sumunod sa rules kasi pag sa ibang bansa sumusunod naman tayo sa rules as long as maayos yung infrastructure to begin with. Na paano ka susunod sa rules kung wala namang malinaw na mga pedestrian lanes? Paano ka susunod sa rules kung sira-sira naman yung mga stoplight? Paano ka susunod sa rules kung wala ka namang bangketa kasi na binigay na maayos, wala ka namang bike lane na maayos? So, 'di ba? Mas madaling sumunod sa rules kung parang maayos na yung mga infrastructure to begin with.
So, dito tayo sa Starbucks. Bago tayo mag-check out, bumili lang ako nitong exclusive drink nila dito sa Smith Street. So, dito mo lang mabibili ito sa Singapore, which is yung Black Sesame na Frappuccino. So, di ko lang kung magugustuhan ko siya, pero let's try it. So, let's taste. In fairness, masarap siya. Lasang sesame seeds. Pero since Frappuccino siya, medyo matamis. Masarap ah. Then ang story dito, parang na-preserve niya yung design. Na-preserve niya yung design ng mismong place kung saan siya nagawa. Tsaka ang okay dito sa mga Starbucks sa abroad. Tahimik siya. Pauwi na tayo. We're on our way to the airport. So, nandito na tayo sa Expo Station. Connected siya sa Green Line. So, mag-transfer tayo papunta sa Changi Airport. Mas bago tong Blue Line nila. Kakagawa lang niya. And mas konti yung sumasakay. So, kung gusto niyo pumunta sa airport na nakaupo kayo sa MRT, then okay siya. So, dito na tayo sa Expo Station. Hindi Exmo, hindi Exco, Expo. Okay, so, ayan, ang corny ko. Merong signage na sinasabi na pwede tayo mag-transfer sa East-West Line. So, yung East-West Line, siya yung connected sa Changi Airport. So, ang konti lang nang sumasakay dito. Bago pa lang siyang MRT station. Ang napansin ko lang, ginawa na nila yung downtown line, yung the Blue Line, kahit nang konti nung gumagamit sa kanya. Parang isosolve na nila, i-anticipate na nila yung problema bago pa man magkaroon ng problem. So, compare sa atin na pag makita mo na sobrang ng crowded or wala nang masakyan yung mga tao, saka mo palang may isip na, lagyan natin ng MRT station dito. Lagyan natin LRT station dito. Which is hindi dapat ganun. So, anticipate na magkakaroon ng maraming usage yung isang lugar. Gawan mo na kagad ng solution beforehand, diba? So, dapat ganun magplano ang ating government. Parang looking forward, hindi yung reactive kung may problema tsaka lang gagawin. Maging proactive sila, eto, magiging busy tong lugar na to, gawa na natin ng parang station or ng train line, diba? Kaya nandito na tayo sa East-West Line. So, one station away na to sa Changi Airport. So sa lahat ng MRT stations makita nyo yung ganito, yung information area nila. So, may system map, merong directory. Ang directory na to kung ano yung mga stations na dadaanan pag dito ka sa platform na to sumakay. Etong directory naman na to ay kung ano yung mga stations sa mga dadaanan pag dito ka sa platform na to dumaan. Ito naman yung tinatawag na platform screen door. Ito yung wala sa atin na ito yung nagpro-protect sa mga passengers dun sa incoming na mga trains. Safety feature siya na dapat meron naman talaga sa lahat ng train station. So sa ating mga karating ng mga countries, nagulat nga ako meron ganito sa Thailand. So parang, ba't sa atin? Parang tinipid tayo na wala tayong mga ganito, di ba? So safety is a priority. In any case, dapat safety is a priority. This can be income generating din kasi you can put ads here, lagyan mga stickers na yan. This can be income generating for the government, di ba? Lalo na heavy traffic area ang MRT station. So putting ads here would really be beneficial and parang profitable for the government. Ito yung system map ng Singapore as of 2026. I remember 10 years ago when I was here, noong 2015, 2014, wala pa tong blue line na to. So,
And then wala rin tong brown line. So, imagine, in a span of 10 years, ang daming stations na nadagdag. Lalo na itong blue line, no? Ang haba niya. Buong Singapore yung trinaverse niya from east to west. Tapos, etong green line, dati hanggang dito lang siya sa Jukun. Ayan, Jukun. So, na-extend na siya hanggang to Waslink. Dati, from the airport, you can only take etong green line. So, napaka-crowded itong green line before. Pero ngayon, may choice ka na. You can take the blue line or in the future, dahil nga under construction pa siya nakalagay, UC. Under construction pa tong area na to. Pero in the future, pwede ka na mag-brown line going to the city. As you can see, bawat station, meron siyang parang code. Yan. Parang NE12, CC13. So, ang purpose nito, para malaman mo kung nasang line ka na and color-coded din siya. And then malalaman mo rin doon sa mga numbering kung gaano kalayo ka pa doon sa station na pupuntahan mo. For example, pupunta ka dito sa Sengkang, which is NE16. Pero magagaling ka dito sa NE11 sa Woodley. So 11 minus 16 o 16 minus 11 is 5. So alam mo 5 stations yung itatraverse mo bago ka makarating sa location sa destination mo. And so kakarating lang natin sa Terminal 1, sa Changi Airport Terminal 1. So pupunta tayo dito sa Jewel. So Jewel, napaka-convenient ng isang airport na connected sa train station, 'di ba? Na makakompute mo kung gaano ka katagal bago pumunta sa airport, na hindi ka natatakot na baka ma-traffic ka, ma-miss mo yung flight mo. So, yun, parang dapat before pa lang naisip na yun. Although ngayon, ang alam ko, yung Terminal 3 is kinoconnect na sa Metro Manila Subway. So, it's a step in the right direction. Pero, yun, sana noon pa lang naisip na natin yun. Yun doon ang airport nila. So, sundan lang natin yung signages. So, ayun. So, sa taas nakalagay Jewel. Hindi daw Jewel ang pronunciation yun. Dapat Jewel. So, one syllable lang siya. Diba? Parang jewelry, Jewel in the palace, Jewel Torre. Ganyan. Okay, wale. Ang corny ko. So, eto. So, sundan lang natin to. So last day na natin dito sa Singapore, and wala pa akong nakita or nadaanan na sirang escalator, elevator, walkalator, or travelator ba tawag dito? Iyan nga sa comments, ano ba talagang tawag dito sa ganito? Walkalator ba o travelator? Kasi alam ko, for example sa lift, kapag colonized ka ng British, lift ang tawag. Pero pag American, more on elevator ang tawag sa kanya. Medyo malayo yung binabaan ko. Kasi yung binabaan natin, that's Terminal 2. Etong Jewel is medyo bandang Terminal 1 siya yata. So, yan na yung building ng Jewel. Ayan. So, I have worked before sa isang airport, sa Hamad International Airport in Qatar. And si Changi Airport and si Hamad Airport is actually naglalaban lagi every year sa number 1 spot ng best airport in the world. Pero syempre, since bias ako sa Hamad Airport, since nag-work ako doon, tingnan natin ano ang laban ba ng Changi Airport when it comes to the best airport in the world. From first impression, siguro masasabi ko na mas marami kang pwedeng puntahan dito sa Changi Airport na parang hindi ka mauubusan ng gagawin. When I was working in Hamad International Airport, parang pag na-try mo na lahat, wala ka na masyadong magawa doon. So, although malinis, maayos, yun yung okay doon sa Hamad Airport. Although when it comes to dami ng tao, masasabi ko mas maraming tao dito, mas marami silang hinahandle na foot traffic. Diba? Ang daming, kahit nasa loob siya, indoor siya, ang dami niyang plants na nakalagay para sa parehas dun sa Hamad Airport.
Pero eto siguro yung wala sa Hamad Airport. Wala silang rain vortex. Yan, ang ganda, di ba? Design-wise, parehas na parehas sa Hamad Airport. Ganito rin yung design, mga glass roof na may white frames na triangular. Although, to be fair, nauna naman talaga ang Singapore sa ganitong design. Mas marami yung halaman dito. Talagang parang gubat siya. And ito yung train. Dumadaan siya sa mismong loob nitong dome area na to. Ito palang rain vortex na to, ang world's tallest indoor waterfall. 40 meters yung taas ng binabagsakan nitong waterfall na to. So, ayan ang rain vortex ng Changi Airport. Okay, when I was here 10 years ago, wala pa to. So isa siyang bagong attraction dito sa Changi Airport. Buti na lang hindi na uso dito yung parang uso sa Merlion na kinakatch yung water using yung bunganga nila. Buti na lang hindi na uso dito yon. Kasi kung pupunta kayo sa Merlion Park, lahat ng tao doon nakanganga. So explore natin yung mga shops dito sa loob ng Changi Airport. Ang pinaka nilook forward kong puntahan is yung Don Quixote. Dahil last time na meron na pumunta ako sa Don Quixote, it was in Japan. And hopefully, meron silang Ichiran ramen doon, instant noodles o instant ramen. When it comes to the number ng shop siguro, sobrang mas maraming choices dito sa Changi Airport. Although to be fair naman, syempre mas matagal na ang Changi Airport. And syempre since Asian tayo, so mas pabor sa atin yung mga shops dito dahil mas patok sa panlasa ng mga Asian yung mga restaurants dito, mga Asian food. Ito yung lounge if you want to avail. Mga last minute pasalubongs meron din dito. My flight is at 8 p.m. Right now, it's lunchtime. So, inagahan ko talaga dito sa airport dahil imimit ko mamaya yung isa kong friend. And gusto ko rin mag-explore ano ba yung mga makikita dito. Ito pala yung mga parang food court. Food court lang nila ang Paul. May McDonald's. May, yan, mga cheaper options. And, ayun na nga si Donkey. Then, meron silang parang food court dito. Tingnan natin anong meron. Parang gusto ko dito kumain. Japanese food. Silang hamburger with pork kimchi 8.9, curry 6.9, 10.9, EB fry, salmon din 9.9 lang. Ramen 9.9. And then they have ready meals. Mura lang din 10.9. Tsaka mainit na siya. Ready to eat na. Salmon, 10.9. Takoyaki, 6.9. We have Wagyu. Buy 4, get 1 free. 4.9 for 1 piece Wagyu. 5 times. So, mga 200. 1 piece lang. Then they have Yakitori, 2.9 per stick. Oh, meron din ditong sushi. Per piece, meron sila. Ito yung wala sa Manila, yung per piece. Gusto ko sana sa mga, yung madaling bilhan, hindi mo kailangan pumunta sa restaurant na makabili ka ng per piece. Ayun, sarap. Unagi sushi, tamago sushi, salmon sushi, kani. Meron din silang set. Sashimi. Medyo mahal yung sashimi. Pero ito, lahat ng klase ng sashimi pwede mo na matry for $28. So they have salmon, pinakamura, 6.8 lang. You have, I think, 4 or 5 pieces ng salmon sashimi. Then salmon nigiri, 11. Then meron sila mga maki, 4.8.
Parang gusto ko dito. Wait. May. Ayan na yung music ng Donkey. Hindi na siya Don Quixote, no? Donkey na lang siya. Mas maganda yung Don Quixote. Mas catchy. I don't know. Mas gusto ko yung Don Quixote kaysa Donkey lang. So ito yung staple sa lahat ng Don Quixote. Just yung mga Kit Kats na iba-ibang flavor. So meron silang strawberry, matcha. May mga souvenirs din sila dito. Pero ang hinahanap natin ay ang Ichiran Ramen. Last time sa Japan, ang binili ko sa Don Quixote, eto, mga Pokemon. So binili ko that time ay si Pikachu. Pero dito, wala sila ng mga stuffed toy na Pokemon. Actually dito sa Don Quixote, yung mga pinagbibili mo dito, yung mga hindi mo naman talaga kailangan. Meron din silang gachapon dito. Yung gabayad ka and may lalabas na parang egg, tapos may laruan sa loob. So, for 2 tokens, $2. Oh, meron silang Pokeball. Mahal 89 for isang Pokeball. Meron sila mga skincare products. And eto, mga cup noodles. So, tingnan natin kung nandito yung gusto kong cup noodles from Japan. Parang ito. Parang gusto ko 3.5. Sige, try natin ng isa. Hindi naman ito masyadong mga bigat. So, okay lang siya sa hand carry. Sila yung mga matcha tea. Meron sa nung Irvin's Japanese ice cream. Yun ang hinahanap natin. Just yung Ichiran Ramen. 11.9, 2 servings na siya. Meron din silang yung malaking ganito, 1 box 5 servings, 24.9. They have ano din, no, ang laki ng mga strawberries, no, 12.9. Oh, meron din mga cooked items dito, 6.9 lang. Ang dami ng ang dami ng EB fry for 6.9, mura. Then they have tteokbokki, 6.9 din. Sukiyaki, 8.9. Grabe, yakitori, 11.9. Ang dami na. Kanikama, parang crab stick, 7.9. Ika skewer. Ika is, I believe, squid. Ika skewer. Grabe, meron silang onigiri, chicken teriyaki, 6.9. Unaju, at yata yung eel, parang unagi, so 9.9. So octopus din, 11.76. Yan, so nabili na natin yung ating ramen. At ngayon, akita tayo sa pinaka top floor at maghahanap tayo ng restaurant kung saan pwede tayo kumain for lunch. And imimit ko rin yung friend ko na nag-work dito sa Singapore. And tingnan natin saan tayo pwede kumain doon. So nandito tayo ngayon sa top floor ng Jewel Building. At napakaganda. At ang daming mga greenery, mga puno, kahit indoor to. Saan ka nakakita ng ganito na nasa loob siya? And ang daming puno pa rin. Para kang naglalakad sa gubat. Sa baba, may mall. Magaling. Nakita ko yung render ng SM Mega Mall na plano nilang gawin. Yung parang ganito sa taas. So, parang plano sa Mega Mall, yung gagawin nilang renovation, is ganito siya. Open na glass roof. And then may mga greenery and then may mga restaurants din sa taas. So hopefully, fingers crossed, ganito talaga yung mangyayari. Siguro na-inspire yung may-ari ng SM na gawing parang ganito. Magkaroon tayo na parang ganitong open area, open space dito sa Pilipinas, diba? Kasi yun yung kulang sa atin. Parang wala tayong mga masyadong open space. So yan, may nahanap akong space dito na meron kang view ng fountain galing dito sa taas. Ayan. At nasa baba yung train. Dumadaan siya.
Di ba? At na-amaze ako na kaya nilang buhayin yung mga ganitong klase ng plants kahit na nasa loob siyang setting. Diba? Imagine niyo kung gaano kahirap buhayin yung mga yan nasa loob. So, mapapansin nyo, kung nakapunta na kayo sa Doha Airport, similar sila ng design. Although, yun, ibigay na natin kay Changi Airport, sila yung nauna. Imagine niyo kung gaano kabigat tong ganitong glass roof. And then, yung mga support niya, nandito lang sa gilid. Yung mga white na structure na yan, yan lang yung sumusuporta sa kanya. The rest of yung weight niya nandoon sa gitna. And then may tubig pa siya. So, di ba ang tubig napakabigat niya? Ang nag-design itong Jewel Changi Airport is the same person na nag-design sa Marina Bay Sands. So, parang suki siya talaga yung architect ng Marina Bay Sands. Grabe, nakaka-amaze talaga ako dito sa taas ng Jewel Building sa Changi Airport. Sana lang naglagay sila ng mga affordable na kainan dahil halos lahat na nakikita kong kainan dito medyo pricey siya. Sana na naglagay na lang sila kahit Starbucks man lang dito para, 'di ba, ma-experience ng mga tao na kahit hindi sila magbayad ng mahal, ma-experience pa rin nila tong open space nila dito sa taas. So, I guess parang gusto kong kumain sa Donkey, pero gusto kasi dito rin sa taas, kaya lang wala akong nakitang restaurant na medyo affordable. Nakita ko yung mga sinuserve nila is parang lobster. So, hindi naman tayo kakain ng lobster today. Sabi ko kasi dati, every time na pupunta ako sa Japan, sa Donkey doon, bibili ako ng isang Pokemon. Ang last time, ang binili ko si Pikachu. So, tingnan natin sino pwedeng bilhin natin. Siyempre, it's either Charmander. Mahal nga lang siya. It's 28. So, mga 1,000. Si Bulbasaur, 28 din siya. Si Squirtle pala to. Si Squirtle is 28. Charmander, 28. Si Bulbasaur. So, lahat sila 28 din. Yan natin dito. Merong mas maliliit. Baka merong mas affordable. So, kunyari sino ba to? Jigglypuff. Jigglypuff ay 25 din, but pares lang ng price. Si Pikachu 25. Ang lit lang naman ang difference dun sa isa. So, dito guys, kung gusto yung mga kolekta ng Pokemon, dito kayo pumunta. Charmander. Oh, mas mura si Charmander, 20. So, 20. So, around 1,000 pesos siya. Diyan si Charizard. Parang hindi ako bibili kasi ang mahal niya. So, ang mahal for 1,000. Hindi siya pwede. So, dito tayo kakain sa Donkey. Meron silang food court dito. At ito yung mga napili ko. Meron siyang salmon sashimi, 5 pieces for $6.8 lang siya. And meron tayong EB fry doon. That's 6.9 pero ang dami niyang EB fry, parang tempura pero breadcrumbs ang gamit. Parang ilang piraso to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 na piraso ng shrimp for only 6.9. Then iced lemon tea. So lahat to, magkano yung iced lemon tea? It's 1.6. So, ito yung favorite brand ko from Poca. Iced lemon tea. So, $1.6 lang siya. So, total ko is 15.3. So, imagine, ang dami pagkain and ano lang to, considered as a food court lang siya. Yun, nasa loob siya ng Donkey. So, kung gusto niyo ng isang feeling na nakakabusog na kainan dito sa Changi Airport, then dito kayo pumunta sa Donkey. Yan. So, andito na ako sa Terminal 2, which is yung terminal na to, nandito yung Philippine Airlines. Flight ko mamaya around 8 o'clock. So, right now, tingnan natin kung kaya ko mag-self-check-in. Tignan ko ako kasama ang pal sa pwede mag-self-check-in. Pero, ayan. So, ito yung mga self-check-in counters nila. But,
from the looks of it, parang ang pwede lang mag self-check-in is eto mga airlines na to. Okay, sa ano, makuha mo na kagad yung, although meron tayong ganito sa sa Terminal 2, parang na-try namin before, nag-improve din naman, meron self-check-in sa Terminal 2 nung pumunta kami sa Boracay before. And then, i-scan mo na lang yung boarding pass mo dun sa mga e-gates. Tapos makapasok ka na. So, sobrang bilis. Siguro bigyan din natin talaga ng credit yung pagpasok ng grupo ni Sir Ramon Ang na malaki naman talaga naging improvement sa airport natin na nagkaroon nga ng mga self-check-in kiosks. Ang bilis ng process na. And then, yun, napaluwag niya yung parking area doon. Ang pinaka-okay na naging improvement nung nakita ko is yung sa Terminal 3, yung nagkaroon ng parang mga food area doon, talagang nagandahan na doon sa design ng food area nila doon sa mezzanine. So, merong McDo doon, pero doon parang merong mga food stall sa taas. So, doon natin hihintayin yung friend natin. May Starbucks din dito sa Terminal 2. Ay, wait. Tignan natin. Baka pwede nga mag self-check-in sa sa tamang row. Kasi ang PAL, saan ba ang PAL? Ating flight ay 8 p.m., 8:10. So, ang 8:10 ay Philippine Airlines Manila, PR5, early check-in at Jewel L1. So, pwede mag-early check-in dun sa Jewel, pero ayoko na bumalik dun. So, hindi pa tayo pwede talaga mag-check-in. So, hintayin pa natin talaga mamaya. So, mga alas 6 siguro mag-check-in na lang. And, tingin nyo guys, meron din silang parang bag drop dito. So, yung bag drop mo, after mo mag-self-check-in, ikaw na bahala maglagay nung maleta mo dito. Tapos, ma-away niya. Tapos, meron screen dito. Napaka-convenient nito. Na ang dami ng lahat nang kaya gawin ng mga tao before. Ngayon, parang slowly napapalitan ng mga machine, which in any cases mas mabilis. Walang pila compared dun sa, 'di ba? Ang haba ng pila ng check-in sa atin, tsaka bag drop. May advantage at disadvantage siya. Syempre may mga napapalitan mga trabaho. Pero in essence, bumibilis yung process. Lalo na kung may mga machine na kayang gawin yung process na mas mabilis kaysa sa tao. So, pupunta tayong Terminal 3 dahil meron doon mas maraming choices sa food. Ayan. So, dumating na yung train. May SkyTrain to Tower 3. So, SkyTrain to Terminal 3. Ayan. Ang galing. Kasi, etong train na to, yung mga galing sa departure and galing sa arrival, same train sila. Pero nandun sila sa kabilang cabin kaya hindi nagmi-mix yung nasa departure tsaka yung nasa arrival. So lumipat ako sa Terminal 3 using the SkyTrain and it takes less than 2 minutes yata yung and sobrang ganda nitong Terminal 3. Napakaluwag, napakaliwanag. Natural light lang siya. Wala masyadong ilaw pero napakaliwanag dito sa loob. And then ang daming greenery. Napakaluwag din ng mga check-in counters nila. Grabe, nakaingit. Na tayo sa basement 2 ng Terminal 3 and dito yung maraming kainan na mura. So pakita ko sa inyo. Ayan, so para kang meron talagang food court dito. Kopitiam ang tawag nila. Mostly Malaysian food ang meron dito. Korean and Japanese. So, fairly priced. Meron silang staff price sa mga nagtatrabaho dito sa airport. Sa Republic, mas mahal. So, nag-work din ako before sa Hamad Airport. Ganun din, merong para kaming 20% discount sa mga lahat ng stalls sa loob ng airport. Daming choices, Nasi Padang, Indonesian, Indian vegetarian, and then of course, yung pinakasikat na chicken rice. Meron sila dito. And for the desserts and the drinks, meron silang Peking duck. So,
So, kasama ko na si Wally. Ito yung friend ko for 10 years na siya dito sa Singapore. So, sinamahan niya. Ayan siya. So, di ba? So, sinamahan niya ako dito sa airport para mag-check-in tayo dito. Hello. Ayan. Ayan. Oh, galing, pwede. Ano yung available? Free? Eto. Ay, hindi, gabi naman, no? So, wala ka makikita sa window seat. So, aisle seat na lang. Just now, nakapasok na ako sa immigration. Yun yung pinakamabilis na immigration experience ko. 10 seconds lang siguro yung ginawa ko. In-scan ko lang yung passport. So, and then, nag-take lang ng photo. So, tapos na. Kasi nakapasok na ako. Napakabilis ng process. Walang pila sa check-in, walang pila sa immigration. Grabe. Yan yung mga usual. Siyempre, mayroong mga Starbucks, mga bilihan. So, mga last minute na pasalubong, pwede kayo bumili dito. And siyempre, yung mga luxury items, yung mga duty free, nandito sila. Na-amaze lang ako dito sa process nila dito. Na parang hindi mo kailangan siguro na 3 hours before your flight, nandito ka na sa airport. Kahit nga 30 minutes before your flight, okay lang eh. Kasi napakabilis ng process, kaya hindi ka natatakot na malilate ka sa flight mo. And then yung design din nitong airport nila. If you notice, carpet yung ginamit nila, yung best na tiles. Dahil nag-absorb ng sound ang carpet. Kaya dahil alam naman natin na sa airport talagang maingay siya. So eto, nag-reduce siya ng ingay para mas pleasant yung experience natin sa loob ng airport. Kanina, dyan ako galing sa immigration. Wala nang tao. As in, ano na lang siya, fully automated na siya. And they even have a free place for you to watch live games. Parang football yata to. And then, sa upuan, meron din mga charging stations. So, di ka talaga mabobore sa airport na to. And once again, they are proving bakit sila yung tinatawag na best airport in the world. Meron din sila sa loob ng airport yung mga ganitong attractions. Ayan. So, ang ganda ng pagkakadesign na hindi ka talaga mabobore dito sa airport na to. Yung mga ganitong kasimple mga attraction sa loob ng airport, malaking bagay lalo na doon sa mga matatagal na mag-stay sa loob. Siguro ang na-notice ko lang din sa airport na to, regardless kung saang airport or saang terminal ka pumasok, is makakapunta ka pa rin doon sa tamang terminal dahil connected pa rin. Kahit nakapasok ka na sa immigration, makakapunta ka pa rin doon sa ibang terminals. So kunyari, ang flight mo is Terminal 2 pero hindi mo alam. So pumasok ka sa Terminal 3, makakapunta ka pa rin sa Terminal 2. So kahit na nakapag-check-in ka na doon sa maling terminal. So unlike sa atin, kailangan mo malaman kung saan ba yung flight mo, kung Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3. Siyempre, ako, bias pa rin ako doon sa airport na ginawa namin sa Qatar, which is the Hamad International Airport. Pero I can say, na dito sa airport na to, hindi ka maubusan ng gagawin. Hindi ka maubusan ng pupuntahan. Regardless kung naka-check-in ka na or hindi. Sa labas, ang dami mo mapuntahan. Dito rin sa loob, ang dami mo pwedeng puntahan. So, ayun siguro yung advantage niya. Ayan. So, I think that ends our first leg ng ating vlog. And sana nagustuhan nyo yung ganitong klaseng vlog. And more than a travel vlog, gusto natin i-emphasize yung mga magaganda sa iba't ibang bansa na pupuntahan natin. So if you like this kind of vlogs, please like, share, and subscribe. And I'll see you next time sa susunod nating destination.